Tumitindi ang away ngayon ng bansang Amerika at China. Ang digmaan pagdating sa ekonomiya ay lalo pong lumalala. Posible nga bang humantong sa nuclear war ang banggaan ng dalawang higanting bansa? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ang dalawang higanting bansa, Amerika at China, ay patuloy po na naglalaban pagdating po sa kanilang ekonomiya. May tinatawag na trade war na nagiging usap-usapan ngayon sa buong mundo. Saan nga ba hahantong ang digmaan ng dalawang bansang ito? Posible nga bang magpang-abot sa nuclear war? Nagpapatuloy ang serye mga sangkay ng bakbakan ng dalawang bansang ito, ang China at bansang Amerika. Ang trade war po mga sangkay ay ang siyang nananalaytay ngayon sa dalawang bansang ito. Matapos po patawan ni Donald Trump mga sangkay ang maraming mga bansa ng mga matataas na taripa. Nagkumahog ang maraming mga lider ng mga bansa at planong kausapin ng presidente ng bansang Amerika na si Trump. Sa pagkakataong ito mga sangkay, mukhang tagumpay ang plano ni Donald Trump na mabalik ulit ang bansang Amerika sa kapangyarihan. Maging ang Pilipinas ay gusto na rin pong kausapin ng bansang Amerika dahil po sa ipinataw na mataas na taripa. Kung kaya't mga sangkay, pansamantala, inihinto muna ni Donald Trump ang pagpapataw ng mataas na taripa laban po sa maraming mga bansa at pinanatili lamang pansamantala sa 10% na taripa. Maliban po sa China mga sangkay, ang China mga sangkay ay patuloy na tinaasan. Tila baga gigil na gigil si Donald Trump sa bansang China. Imbes mga sangkay na ihinto ang pagpapataw ng mataas na taripa kagaya po ng ginawa ni Donald Trump sa maraming mga bansa. Tinaasan pa po ito lalo mga sangkay hanggang sa umabot na po sa 145% na taripa. Isa pong katakot-takot mga sangkay na pagpapataw ng taripa ito ng bansang Amerika. At hindi rin po nagpatalo dito ang China mga sangkay. Umabot na rin po sa 125% ang ipinataw nilang taripa laban po sa bansang Amerika. Ang dalawang mga higanting bansa ay nag-aaway ngayon. Hindi na rin po talaga ito nakapagtataka mga sangkay. Itong mga ganitong klaseng sigalot ay napatunayan na po mula sa Biblia. Ito po ay nakapropesiya na isulat na. At ngayon, parang nanonood na lamang po tayo mga sangkay sa isang pelikula na nabasa na po natin sa libro. Sinasabi po kasi sa Biblia mga sangkay na sa huling mga araw magkakaroon po ng kaguluhan ang buong mundo. Isa sa mga palatandaan dito mga sangkay bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay ang mga sigalot ng maraming mga bansa. Magkakaroon daw po ng mga away ang mga bansa, kingdom against kingdom, nation against nation. At ito po mismo ay nagaganap sa panahon natin ngayon. Kung papansinin po natin, napakaraming mga bansa ang nag-aaway ngayon at hindi po magkasundo na pinangangambahan na nga po mga sangkay na posible daw po umabot ito sa tinatawag na World War III na magiging isang all-out nuclear war. So lahat ng ito mga sangkay ay nakasulat sa Biblia. Kung kaya't hindi na po nakapagtataka na itong bansang Amerika at bansang China ay nag-aaway. Nasa simula mga sangkay ay trade war lamang. Ngunit ang katanungan, pwede nga bang umabot ito sa ikatlong digmaang pandaigdigan at magamit na po ang kanilang mga nuclear weapon? Marami po mga komentaryo ang lumalabas mga sangkay. Mga political analysts ang nagsasalita na ayon po sa kanila, posibleng umabot ito sa mas malalang sitwasyon o pwedeng umabot sa digmaan na gagamit na po mismo ng dahas at mga weapon ang dalawang higanting bansa. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang Amerika po ang tumatayong numero 1 pagdating po sa ekonomiya sa buong mundo. At pumapangalawa naman po ang China pagdating sa ekonomiya sa buong mundo. Ang China ngayon mga sangkay ay lalong nagpapasikat at kumukuha po ng impluensya sa iba't ibang mga bansa. Ito ay dahil sa patuloy na pagyaman at paglago ngayon ng bansang China. Ayon po sa isang political analyst, Chinese companies have been set off on a globalization. Ang mga naglalakihang mga kumpanya
kumpanya, mga naglalakihang mga negosyo, mga sangkay, mga bagong open na mga factories, mga bagong bukas na mga markets na hindi pa po nakikita noon mga sangkay ay nagaganap na po mismo ngayon sa bansang China. Kung kaya't kung pupunta po kayo sa China mga sangkay, makikita nyo po ang modern na bansa. Malulula kayo mga sangkay kung gaano po kayaman na ang bansang China sa panahon po natin ngayon. Kung kaya't hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nakikipag-angasan itong China ngayon laban po sa bansang Amerika dahil talagang may ibubuga sila. At ang gusto po ngayong makuha ni President Xi Jinping ay ang impluensya sa lahat ng mga leader sa buong mundo. Isa sa rason, mga sangkay, ng pagpapataw ng bansang Amerika ng napakataas na taripa laban po sa China ay dahil daw po ang China ay nakikipagmatigasan. Ayaw daw pong makipag-usap, ayaw daw pong makipag-negotiate laban po sa bansang Amerika. Hindi daw po tulad sa maraming mga bansa na kaya makipag-ugnayan at makipag-negotiate sa mga leader ng US. Kung kaya't mga sangkay, iniipit ngayon ng bansang Amerika itong China. Ang problema nga lang mga sangkay, ayaw pong magpatalo nitong China. Pumapalag po sila at ayon nga po sa kanila, ready daw po sila sa kahit na anong pamamaraan ng digmaan. Sa ngayon mga sangkay, ang digmaang ito ay sa pamamagitan po ng mga bagay o mga negosyo na ini-import ng bawat bansa. Kung kaya tinatawag po itong trade war. Sa ganitong pamamaraan mga sangkay, dahan-dahan nilang mapapabagsak ang ekonomiya ng dalawang bansang ito kung sino ang matatalo mga sangkay. Ngunit kung magpapatuloy ito, ayon po sa mga political analyst, pwede pong humantong mga sangkay sa puwersahan na po at pwedeng umabot mga sangkay sa nuclear war. Sa ngayon mga sangkay, ang China ay mayroon pong estimated approximately 600 nuclear warheads. At ayon po sa Pentagon mga sangkay o bansang Amerika, pwede raw pong umabot pa mga sangkay o lalago pa from 600 nuclear to 1,000 nuclear warheads by 2030. Pero mga sangkay, mas maliit pa rin po ito kumpara sa mga nuclear ng bansang Amerika. Ang Amerika kasi mga sangkay ay meron lang namang 5,000 mahigit na mga nuclear warheads with 1,770 deployed and ready for immediate use. Sa madaling sabi mga sangkay, ready po ang bansang Amerika sa anumang posibleng mangyayari. Ready po ang kanilang mga nuclear weapon na gamitin mga sangkay. Isipin nyo na lamang po ito, meron po silang 5,000 mahigit na mga nuclear warheads. Samantala, mga sangkay, ang China ay meron lamang pong 600 at posibleng umabot ng 1,000 pagdating po ng 2030. Kakayanin kaya ng China mga sangkay ang nuclear na meron ang bansang Amerika? Ito ngayon ay nagiging usap-usapan mga sangkay dahil nga po sa walang tigil na bakbakan ng dalawang bansang ito pagdating po sa trade war. Itong nuclear war mga sangkay ay matagal na pong pinag-uusapan at posible daw po talagang mangyari at any moment sa isang pagkakamali lamang mga sangkay ng mga bansang ito. Sa ngayon, isa sa mainit mga sangkay na pinag-uusapan ay ang bansang Taiwan na probinsya po ng China. Subalit kumalas na at gusto mga sangkay na magkaroon ng kalayaan habang ang China ayaw po nilang pakawalan itong Taiwan. Kung kaya't mga sangkay, madalas nagkakaroon po sila ng mga military activities sa paligid po ng Taiwan. At ayon po sa report, posible daw pong mag-deploy para po sa invasion muli laban po sa Taiwan. At kung mangyayari ito mga sangkay, hindi rin po papayag ang bansang Amerika. Ang posibleng mangyari mga sangkay ay magpadala din po ng mga malalakas na mga mandirigma ang US. At dito mga sangkay, pwedeng maganap ang ikatlong digmaang pandaigdigan na hahantong sa nuclear war. Gaano ka nakakatakot yan mga sangkay? Well, hindi po natin ma-imagine kung gaano po katindi ang mangyayari kung magkakaroon ng nuclear war. Pakatandaan po natin mga sangkay, libo-libo pong mga nuclear ngayon ang maraming mga higanting bansa kung pagsasama-samahin. At isipin nyo na lang mga sangkay, kung magliliparan yan at magpuputukan, ano na lamang po ang magiging hitsura noon ng buong mundo. Baka dito na mag-umpisa mga sangkay na mawasak ang ating planeta at matupad mga sangkay ang kung anumang nakapropesiya sa Biblia patungkol po sa tinatawag na end of the world. So saan nga ba hahantong ang dalawang mga bansa na ayaw magpapigil mga sangkay, nag-aangasan at nag-aaway? Sa tingin nyo ba, posibleng umabot po ito sa ikatlong digmaang pandaigdigan na hahantong sa all-out nuclear war? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.